Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's. Pag-usapan natin itong nasa ating screen kasi ayon kay Hannilet Abansenya, ito pong common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya hindi raw siya naniniwala dito sa investigasyon na ginagawa ni Amy Marcos dyan po sa Senado tungkol sa ano ba talaga ang nangyari at bakit nadala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa dahig, dyan po sa ICC. O sabi ni Hannilet Abansenya, ito raw ay paek-ek na lang. O yan mga kababayan, paek-ek lang daw itong ginagawa ni Amy Marcos. Hindi na raw siya naniniwala. Sa totoo lang mga kababayan, wala naman naniniwala kay Amy Marcos eh. Sino-sino ba ang unang-unang kumontra dyan? Sal Panelo. Sabi niya, ano sabi ni Sal Panelo kay Amy Marcos tungkol dito sa investigasyon? Sabi niya, balat kayo pala. Ayan mga kababayan, at sabi pa nga ni Sal Panelo lokohin mo, lelang mo. O yan. Tapos, sino pa? Sino pa sa mga DDS ang hindi naniniwala? Si Harry Roque, hindi po naniniwala. At maging si Maharlika, hindi rin po naniniwala. At si Sara Duterte, mukhang hindi rin naniniwala kasi kung naniniwala siya, di sana inendorso siya bilang kandidato sa pagkasenador. Hindi po siya isinama dun sa sa endorsement ni Sara Duterte. At ngayon, ito mismo nga common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi po naniniwala. O kaek-ekan lang daw yan. Pakinggan natin itong sinabi ni Hannilet Abansenya. Pero bago yan mga kababayan, meron muna akong paririnig sa inyo. Ito pong interview kay Hanny Lacuna tungkol po ito sa Baseco Hospital. Yung Baseco Hospital, sinimulan po yan nung panahon ng dating mayor. Sinimulan po yan. So ang problema po, minadali. Sa sobrang minadali, syempre kinakailangan mong magpapogi, kinakailangan mong magpaganda ng imahe para sabihin talagang galing-galing mo. Nagka-problema mga kababayan. Dahil po naging problema itong Baseco Hospital. At ito, pakinggan natin yung ano ba talaga nangyari dyan, Mayor Hanny Lacuna. Sa inyo, ano yung nagawa ninyo para sa medical services at ano pa yung balak nyo gawin? Bukod sa 6 nating ospital sa Baseco. Ngayon, meron pa hong isang tinatayong ospital dito rin ho mismo sa Baseco, yung Corazon Aquino Hospital. Unfortunately, hindi po siya pumasok sa DOH standard. Bagsak. Minadali po siyang gawin. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Okay, bumagsak. Hindi po siya pumasa sa standard ng DOH. Minadali. Ngayon tuloy-tuloy pa rin daw. Po, tinatama namin ngayon yung maling pagkakagawa. Ito ay namana mo. Namana ko po. Yun ho naging problema. Minadali, okay, nagawin, hindi po tinama yung requirements ng DOH. Nakailang ulit po kami ng pagpapagawa niyan. Hindi ho namin mabuksan dahil hindi ho kami mabigyan ng go signal ng DOH. Pero kaya ko isalba. Ay, pwede po. Ayos. Ngayon ho, ginagawa ho namin yan. Inaayos po namin yung maling ginawa dati. Ayon po dun sa tama na binigay ng Department of Health. Ang ating naman po mga health center, kinukumpleto po namin ng gamit. Ginagawa namin super health center. Ngayon po may laboratorio na. May ECG, may ultrasound para sa mga buntis. Binabago po namin ng mga dental chairs. Ang iba po namin mga health centers, may mga x-ray na rin po ngayon. Yes. Hindi nyo na ho kailangan tumakbo mismo agad sa ospital. Sa health center pa lang may x-ray na. May mobile clinic po kami lumilibot sa buong Maynila. Kasi may napanood akong video nangihingi ng donation Naalala ko yun na nangihingi ng donation. Health center yun. Opo, tama po kayo. Pinagbawal ko po yan. Maling-mali po yan. At kinol po natin ang atensyon ng Manila Health Department. Unfortunately po talaga, meron po siguro tayong mga empleyado na talagang nakaugalian na po nila yan. Ako po yung nagtrabaho din sa health center. Naging doktor po ako ng health center. Nung panahon ko po, wala pong ganyan. Meron mo talagang mga mababait tayo mga kababayan na nagkukusa. Pero yung obligahin mo. Alright, so yun po yung pahayag ni Mayor Hanny Lacuna. Taong 2021, isinagawa ang groundbreaking ng Baseco Hospital sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin ito nabubuksan upang mapakinabangan ng mga mamamayan. Sa halip, patuloy ang paglalaan ng pondo para ayusin ang mga maling pagkakagawa nito. Kabilang na ang karagdagang 50 milyon na inilaan para sa pagsasaayos. Anong nangyari? Ba't nagkaganon? Parang yung tulay,
Alam niyo yung tulay nung build, yung bumagsak. Ibig sabihin, hindi maayos ang pagkakagawa. Tapos naglagay ng pondo para i-repair. Pero wala pa rin, bumagsak pa rin. So parang gano'n na nangyari dito sa Baseco Hospital. Palpak po ang pagkakagawa, minadali. Eto ngayon ang naging resulta. May karagdagang budget para lang sa pagsasaayos. So sayang. Sayang po, kung una pa lang inayos na yung hospital, hindi mo na kailangan ng additional na budget. So ang laki ng nasayang mga kababayan. At ito pa, kung sana ay hindi minadali at sinunod ng tama ang mga alituntunin ng Department of Health, hindi na sana natin kailangan gumastos pa muli. Ang pondo ng bayan ay dapat mapakinabangan ng taong bayan, hindi masayang sa mga proyektong hindi maayos ang pagkakagawa. Ang Baseco Hospital ay isa sanang mahalagang serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng lugar. Patuloy natin itong isinasaayos upang sa wakas ay magamit ito sa layunin nitong magatid ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Ayan po, mga kababayan, yung binulgar ni Mayor Hanny Lacuna. Kung inaayos sana noon pa, nung dating mayor, wala sanang problema. Hindi sana gumastos ang additional na 50 million. Kaso minadali bakit minadali? Kailangan magpapogi Kailangan makakita ng taong bayan. Kasi tumatakbo akong presidente na kailangan maganda ang aking imahe. Ang nangyari, palpak mga kababayan. Ito nga Baseco na hanggang ngayon hindi pa pala nagagamit. Ilang taon na ang nakalipas. Okay, so ayan po ang balita dyan sa Maynila. Muli paalala ko sa May elections, yan po sa Maynila, Mayor Hanny Lacuna at Yul Serbo po tayo mga kababayan at buong ticket ng Asenso Manileño. Okay, eto na, pakinggan natin yung sinabi na ni Lita Balsenia, nakaek-ekan lang daw itong ginagawang investigasyon ni Amy Marcos yan po sa Senado. Pakinggan po natin ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ma'am, umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate? O Sa Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang yun. Huwag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako niniwala sa kanya. bakit po? Nabuto talaga, ma'am. Ayaw na pagpaniwala, ma'am. Baka matigil si VP, ma'am, ha? Pagtangkalat mo. Ano lang, para lang, tanong siya na ano ba talaga nangyari? VP, ma'am, huwag Hindi ba siya nakita na nangyari? Okay, so yan mga kababayan, paek-ek lang daw. Hindi naniniwala mismo eto nga common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Amy Marcos. So kapag ganyan, hindi po maniniwala maging ang mga DDS supporter kay Amy Marcos. Kasi ito si Hanny Rita Balsenia, Kitty Duterte, Sara Duterte, isa ito sa mga tinitingala ng mga DDS. So kapag sila ay nagsalita, naniniwala po talaga ang komunidad ng mga DDS, ng mga Duterte supporter. O sabi niya, tatawa lang siya kay Amy Marcos. Ikan lang yan, ginagawa niya. Hindi totoo yan, hindi ako naniniwala sa kanya. So ngayon, Senator Amy Marcos, talaga na mga kahit anong gawin mo pagsipsip at pagkuha ng simpatsya ng mga Duterte supporter ay mukhang walang nangyayari. And ito, ang katunayan na talagang walang nangyayari. Ito, ayan, lumabas po ang Pulse Asia Survey. Ito yung latest mga kababayan. Sa 16 na nandito, wala po si Senator Amy Marcos. Kasi kung talagang naniniwala sa yung mga DDS, malamang kapag natanong, sino bang gusto mo sa mga senators, dapat kasama ka sa top 16. Wala wala na talaga, wala nang naniniwala sa iyo, Madam Senator Amy Marcos. Siguro sa tingin ko, manumbali ka na lang sa kapatid mo at sumuporta. Malay mo, ma-save pa yung iyong pagnanasa maging senator uli. Kasi ngayon, ang nangyayari, galit sa'yo ang loyalista. Ang DDS, hindi rin naniniwala sa'yo. Sino pa maniniwala sa'yo? Wala na. So, hindi ka pumapasok sa top 16. Buti pa to si Marcoleta, pumasok sa top 16, Bam Aquino, pumasok sa top 16. Villar. Uy, Philip Salvador. Nang yan.
Paano nakapasok si Philip Salvador dito sa Pulse Asia Survey? Anyari? Pero yan po top 16 po ito. Ang 12 po hanggang dito lang kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hanggang kay Manny Pacquiao. So pang 13, etong si Philip Salvador. 14, Villar, Camille. Pang 15, Aquino Baum, Marcoleta, number 16. Hindi pa naman sila pasok pero at least may chance sila makapasok. Ano nangyari kay Philip Salvador? Ay, gising-gising mga Pilipino. Paano nakapasok si Philip Salvador dyan sa Pulse Asia Survey? Nako, mag-isip-isip po tayo mga kababayan. At nangunguna pa rin dito si Bongo. Sumunod si Erwin Tulfo, De La Rosa. Uy, mataas si De La Rosa. Mukhang mukhang may mekos-mekos na nangyayari Mukhang mas mataas pa siya kay Tito Sen. Ibang klase Tapos Tito Soto, Cayetano, Pia, Bong Revilla, Lacson, Revillame. Revillame, pumasok na rin. Tulfo, Pinay, Lito Lapid at Manny Pacquiao. Ayun po yung 12. Tapos yung nasa ilalim yung binanggit ko kanina. So, kahit anong kami ni Amy Marcos na pagpapapogi dyan po sa mga Duterte supporters, talagang walay. Tanggal po siya mga kababayan. At kahit si Hanilet Abansenya, hindi naniniwala dito kay Amy Marcos. Yung investigasyon daw dyan po sa Senado ay paek-ek lang daw. Paek-ek lang at talaga na mga hindi ka panipaniwala. Kumbaga para lang makakuha ng boto ng mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ayan po mga kababayan yung ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.